Irerekomenda ng PhilHealth kay Pangulong Bongbong Marcos na babaan ang buwan ng kontribusyon ng kanilang mga miyembro. Sinabi ito ng PhilHealth kasunod ng pagsita ng ilang senador dahil sa pagsasauli ng halos 70 bilyong piso mula sa hindi nagamit na subsidiya mula sa gobyerno. Paliwanag ng PhilHealth, legal ang pagsasauli ng pondo at hindi ito kinuha sa buwan ng kontribusyon ng mga miyembro. May unang balita si Mav Gonzalez. 5% ang monthly premium ngayon ng PhilHealth. Kaya halimbawa, kung kumikita ng 10,000 pesos kada buwan ng isang direct contributor, 500 pesos ang kanyang monthly contribution. Ang sabi ngayon ng PhilHealth, irerekomenda na nila kay Pangulong Bongbong Marcos na babaan ang kontribusyon ng mga miyembro nito. Ito ay matapos sabihin ng PhilHealth sa pagdinig ng Senate Committee on Health na may 500 billion pesos pa silang pondo. I will convene our team and we will recommend for a reduction in the premium rates, contribution rates to President Marcos po. Opo. Bago nito, sinita ng mga senador ang pagsusoli ng PhilHealth ng halos 90 billion pesos sa hindi nagamit na subsidiya mula sa gobyerno. Sana raw nagamit na lang sa mga pasyente. Bakit kailangan ibalik ang 90 billion? Bakit kulang pa rin ang benefit packages ng PhilHealth at may out-of-pocket pa rin mga pasyente? Bago kayo magsoli ng pera, pag-isipan niyo muna kung ano yung mga pwede pang paggagamitan sa perang yon. Paliwanag ng PhilHealth, legal ang pagsoli ng pondo sa national government. Hindi rin daw ito kinuha sa kontribusyon ng members. It doesn't mean na dahil nawala yung 90 billion, mawawalan ng pera yung PhilHealth. Ba't hindi nyo po gamitin yung pondo ninyo sa mga mahirap, sa mga pasyenteng naghihingalo, para hindi po masama na walisin ng Department of Finance yung pera ninyo? We are very, very aggressively enhancing all of our benefit packages, no? In fact, so we did an initial 30% across the board last February 14, and we are already in the process of doing another round of 30%, no? So talagang tuloy-tuloy po. Humarap din sa pagdinig si Finance Secretary Ralph Recto. Sumang-ayon daw ang GCG at OGCC na legal ito at hindi sakop ng bawal galawing pondo alinsunod sa Universal Healthcare Act. Hindi rin daw totoong ilalagay sa Maharlika Investment Fund ang pera, kundi sa unprogrammed appropriations o yung mga proyekto ng gobyernong wala pang tukoy na source of funding. To fund the unprogrammed appropriations, Congress determined that there is another way aside from new taxes as well as debts. At ito ay sa pamamagitan ng pagkolekta sa mga natutulog at hindi nagagamit na pera ng GOCCs na binabayaran pa natin ng interes. Pero ang ilang doktor, nakiusap pa rin na huwag bawasan ng pondo para sa kalusugan. Kami po ang nilalapitan nila, kami po ang katabi nila sa pagdudusa. Excuse me. Kulang po ang tulong ng PhilHealth. Huwag nating tawaging savings yan kasi ito po yung utang natin sa kanila eh. Hindi ito dapat kaltasan. While the intent of the government to help the economy through the transfer of the funds to the national budget may be meritorious, the means for its achievement is definitely in violation of the law, especially if the health sector is being robbed of the rights due to it. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News.